Okay. Ay, God's Love ang ating title ngayon. Ulitin ko lang para sa mga mag-online session later. Okay, so four types of love. Ang unang-una nga nating type of love ay yung tinatawag nating storge love or the familial love. Itong love na ito is exist between family members. So sabi nga sa Exodus chapter 20 verse 12, igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. So, kasama yan sa Ten Commandments, no, yung storge love na yan. Kaya kailangan marunong tayong magbigay ng love sa ating family, sa ating mga kapatid, at lalo't higit sa ating mga magulang. Amen. So, number two. Ayan. Number two is the phileo love. This is your love between your friends. So, phileo most often describe a relationship between people, one of generous warmth for another. So, yung parang same kayo ng feeling. Not opposite sex ha. Although meron din namang friends with opposite sex, but not really husband and wife. But in a broader sense, it can also apply to churches and even cities. The basis of this common bond is shared belief, values, or interests. So yan, friendship. If you share same beliefs, same values, and same interests, so that's what we call friendship. So you should have a phileo love with your brothers and sisters with Christ as well. Kasi we share the same belief, values, and interests. So mahalin mo ang iyong brothers and sisters. So sabi nga dito, an image that comes to mind as an example of these good friends who look out for each other. Sabi dito, good friends who look out to each other, ha? Hindi backstab each other. Look out each other. But many churches and towns have what they call sister congregation or cities. So sabi nga sa mga Hebreo 13:1, patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. So mahalin natin ang ating mga kaibigan bilang tayo magkakapatid kay Kristo. Amen. So ano pa, sabi sa mga taga-Roma chapter 12 verse 10, magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Diba? So kung gaano ka pahalagahan ng iyong kaibigan, ay mas pahalagahan mo siya. So kung binigyan ka ng isang tinapay, bigyan mo siya ng 2 tinapay. Na gano'n natin mahalin ang ating mga kaibigan at ang ating mga kapatid sa pananampalataya sa Panginoon. So eto, the best. Okay, sa mga hindi pa ikinakasal, at sa mga single pa lang, at sa mga in relationship. Eros love. I-explain ko kung ano yung eros love ha, at kung kanino lang pwedeng i-apply tong eros love na ito. This kind of affection is meant to describe a healthy, sensual love between husband and wives. Okay? So, i-explain ko lang to na maayos. Kapag sinabi nating husband and wife, ito yung mga tao na kasal. Ha? Kung hindi pa kayo kasal, hindi kayo considered husband and wife. Bakit? Kasi ang kasal hindi yan papel lang. Ang kasal kasi, kung makikita nyo, di ba, kaya nga tayo merong pare, meron tayong mga pastor na nagkakasal. Bakit ba sila ay inilagay diyan? O kaya, kahit yung mga mayor, yan, kahit yan ay sa West, lagi diyaan binabanggit yung inyong vows na kayo ay nananaaya, kayo ay nangangako sa harap ng Panginoon. So, yun yung reason kung bakit you can only call them husband and wife if they are married kasi nagkaroon sila ng vows sa harap ng Panginoon. Kaya nga, di ba sabi sa vow, till death do us apart. Mga ganong vows. So, yun yung eros love. So, ano pang sabi dito? Romance and physical attraction play a part in it. Okay? So, kahit kayo husband and wife na,
napaka-importante na yung eros love ay ma-express ng ayos. Ano? So, ating tatalakayin yan sa mga susunod na verses. Ano, God gave us this kind of desire with a clear instruction to express it only within the bands of marriage. So itong eros love, pwede mo lang itong i-express within the band of marriage. Ano, sabi sa mga awit ni Solomon chapter 6 verse 3, ang irog ko'y akin lamang at sa kanya naman ako. Sa kanya na nagpapastol ng kawan sa mga liryo. Ano? So, ibig sabihin, if you are husbands and wife, ikaw ay pag-aari na ng iyong asawa at pag-aarin mo na rin ng iyong asawa. Other than God, pag-aari nyo ang isa't isa. Ano? So, yan yung eros love. So, bakit nabanggit kanina yung romance and physical attraction? Even if pag-aari nyo na yung isa't isa, lagi nyo tatandaan na ang inyong katawan ay banal na templo ng Panginoon. So, ayoko nang banggit, hindi ko na siguro kailangan explain yung immoralidad. Ano? Kasi nangyayari yan kahit kasal na kayo. Yung immoralidad na yan. So, sabi nga sa lahat ng ginagawa natin, i-glorify natin ang Panginoon. Ano, so alam niyo na yon kung kayo ay magaganon, ay alam niyo na yung tama, ano. Ito ha, between marriage lang ito ha. Baka mamaya ay sa akin jowa. Oh, alam niyo na. So, sabi nga dito sa mga taga 1 Corinthians chapter 6 verse 18 to 20, iwasan ninyo ang immoralidad. Ang ibang kasalanang nagagawa ng tao ay hindi nakakasira sa katawan. Ngunit ang gumagawa ng immoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. O, di ba? Nagkakasala tayo sa sarili nating katawan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa sa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? So lagi niyong tatandaan, our body is a temple of God. Hindi niyo pag-aari ang inyong katawan. Okay, hindi daw natin pag-aari. Kanino pag-aari ito? Sa Panginoon. Sa paanong paraan? Verse 20. Sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Di ba? Binili na daw tayo sa isang halaga. At alam niyo na kung ano yung halagang yun. Si Jesus Christ. Amen? Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Okay? And everything we do, we need to glorify our Lord. Ano? This scripture clearly tells us that He cares about what we do with our bodies. Believers are cautioned to avoid showing eros love to anyone but our spouse so that the choices we make honor God. Okay, always remember, ang eros love na ito ay para lang sa husband and wife. At ito yung pinakaalam na alam ng lahat and the best sa lahat, yung agape love. Agape love is the unconditional love of God for us. Ano yung unconditional? Sacrificial love. Ano, it is the highest love of all. Most complete form of affection. Yan yung love ni Lord sa atin. God's love for us is the foundation of this love. So kaya tayo natutong magmahal, kaya tayo nagkaroon ng foundation of love is because of God's love over us, towards us. Ano? And Jesus gave us many lessons about and examples of agape. A strong, selfless, and sacrificial love. Siyempre, number one example niyan ay nung ibinigay ng Panginoon si Jesus Christ sa atin. Ano? Yung kanyang pinakamamahal na anak. Pero again, ayokong kayo ay magkaroon ng anong tawag dito, mapaisip or ma-curious. Kaisang-isang anak, pero sabi, ang Diyos ay iisa. 'Di ba, nabanggit na natin sa God the Trinity. Ang si Jesus Christ ay isang parte ng imahe ng Panginoon. So what happened here is that one image of God is being sacrificed. Ano? So ganon, isang parte ng Panginoon ang nasacrifice, pero muling bumalik sa Kanya after 3 days. Amen? Because Jesus rose again after 3 days. Amen? So, Jesus reminded his disciple over and over again that we are called to show this agape to God and to other people, whether they are friends or enemies. So dito sinasabi, ang love or agape love, yung sacrificial love, hindi lang dapat sa mga tao, sa families or sa friends. Kasi itong agape love, ito ay ibinibigay para sa lahat.
At higit sa lahat, dapat ipinapakita natin ito sa Panginoon. So katulad ng ginagawa nyo ngayon, nagsasacrifice kayo ng oras para umattend ng mentoring na ito para sa inyong self-growth. So we can consider that as an agape love. Ano, kayo ay nagsasacrifice. Not really the highest level of agape love, but even if this is the lowest agape love, it's still called agape love. Ano, so lahat ng pagsasacrifice nyo, lahat ng pagpapagal nyo, ipinapakita niyan ay agape love sa Panginoon. Ano, kaya huwag kayong mapapagod, huwag kayong manghihina, huwag kayong tatamarin, kasi merong gantimpala ang Lord sa mga nagpapakita sa Kanya ng agape love na binibigyan niya sa inyo. Ano, nagpapakita sa Kanya ng agape love. Amen. So, anong kinalaman ng nature of God sa God's love? Siyempre, pag naintindihan mo yung nature ng Panginoon, maiintindihan mo kung gaano niya tayo kamahal. Ano? So, nature of God, number 1, God is infinite. So, He is self-existing without origin. Wala naman talagang pinagmulan ang Panginoon. Ayan, nandiyan na si Joyce. Okay, kompleto na tayong lahat. Okay, so God is infinite. Walang origin ng Panginoon kasi walang nakakaalam kung paano nagkaroon ng Diyos. Pero tayo ay naniniwala na may Diyos. Ano? Kasi may explain mo ba kung paano nabuo ang kalawakan, kung paano nabuo ang mundo kung hindi ka maniniwalang Diyos ang gumawa nito? Amen. So sabi nga sa mga awit chapter 147 verse 5, si Yahweh na ating Diyos ay dakila at malakas. Taglay niyang karunungan, hinding-hindi masusukat. Ano? So siya'y dakila at hindi natin masusukat yung kaalaman niya. Kaya ang Panginoon, wala talaga yung pinagmulan. Number 2, God is immutable. Ano yon? Immutable. He never change. Hindi nagbabago ang Panginoon. Sabi sa mga Hebreo chapter 6 verse 18, hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Totoo po yun, ano. Heaven and earth will fade, but the words of God will still remain. Ano, natalakay na natin yan noon. Kaya nga tayo naniniwala sa mga pangako niya sa mga promises niya Kasi hindi yun nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. So number 3, God is self-sufficient. He has no needs. Walang pangangailangan ng Panginoon. Pero kahit walang pangangailangan ng Panginoon, He show His love by sacrificing Jesus Christ. Ano, ang galing no, kahit hindi niya tayo kailangan, tayo ay minamahal niya pa din. Kahit hindi niya tayo kailangan, nagawa niya magsakripisyo para sa atin. Ano, para tayo ay makasama niya sa kanyang kaharian. So, ganun tayo kalab ng Panginoon. Sabi nga sa John chapter 5 verse 26, kung paanong ang Ama mismo ang pinagmulan ng buhay, gayon din naman ang anak, binigyan niya ng ganoong karapatan. Ano? So, para tayong mga bata, na nangangailangan sa ating Ama. Tayo, marami tayong pangangailangan, pero yung Ama natin, walang pangangailangan. Bagkus siya pa nga yung nagbibigay sa atin ng kailangan natin. Amen? So, anong number 4? God is omnipotent. Ano pag sinabi nating omnipotent? He is all-powerful. Okay, mukhang alam niyo na kung ano yung ating magiging fill in the blanks. At identification sa exam. So, makikinig kayo ng ayos dito sa nature of God, ha? Okay. God is omnipotent. He is all-powerful. Sabi nga sa mga awit chapter 33 verse 6, sa utos ni Yahweh nalikha ang langit at ang araw, ang buwan, at talang maririkit. So, ganyan ka-powerful si Lord. Walang may kayang gumawa ng ganoon. Walang may kayang gumawa ng langit, walang may kayang gumawa ng araw, pero ang Lord, nagawa niya lahat yun. Ganon siya ka-powerful. So, pa? God is omniscient. Ang dami nito. Omnipotent, omniscient, omnipresent. God is omniscient. Science ba yan? He is all-knowing. So, alam naman natin na ang Panginoon ang nakakalam ng lahat. So, bakit
kahit alam na ng Panginoon lahat ng pinagdadaanan mo, lahat ng kasalanan mo, kailangan mo pa rin i-confess. Kasi gusto ng Panginoon na even God knows who you are at lahat ng pinagdadaanan mo at mga kasalanan mo, kailangan ng Panginoon na i-confess mo yon para you can deny yourself. Ano? What do I mean by deny yourself? Alam mo kung ano yung pagkakamali mo. At isinosurrender mo yun sa Panginoon. Inihihingi mo ng tawad. Kasi po, may mga tao na hindi nila ina-admit na nagkasala sila. So dahil hindi nila ina-admit na nagkasala sila, ang ending hindi nila binabago yon because they thought that that is right. So kailangan ang gustong ituro dito ng Panginoon is marunong tayong mag-evaluate ng self natin. Ay, tama pa ba 'tong ginagawa ko? Ito ba ikalugod-lugod pa sa Panginoon? So we need to evaluate ourselves. At hingi ng tawad sa Panginoon, i-confess sa Panginoon lahat ng bagay na yun. Although God is all-knowing. And ano pa yung sinasabi sa all-knowing? Ano pang saklaw nito? Sabi sa Isaiah chapter 46 verse 9 to 10, alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos at maliban sa akin ay wala ng iba. Sa simula pa'y itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. So, meaning ng all-knowing, past, present, future, alam ng Lord kung anong nangyayari, mangyayari, at nangyayari. Even in the future. Kaya nga, di ba, nakalagay na sa Book of Revelation kung ano yung mga mangyayari. Because God is all-knowing. So ano pa? God is omnipresent. He is always everywhere. So, ayan. Hello, Miss Nerissa. Okay, so let's continue. So, sabi nga dito, He is always everywhere. So, saan ka man magpunta, nandyan ang Panginoon. Tingnan niyo itong verse na to, nasabi sa mga awit 139, verse 7 to 10. Binanggit dito, yung kahit parang halos binanggit na dito, saan ka man magpunta, lahat ng pwede mong puntahan, laging nandun ang Lord. Saan ako magpunta upang ako'y makatakas? Okay, kahit ikay tumakas, nandun si Lord. Sa iyo bang espiritu? Ako ba'y makakaiwas? Of course not. Kung langit ang pupuntahan ko, tiyak naroroon ka. Sa daigdig ng mga patay, nandoon din si Lord. Humimlay man ako, ikaw din ang kasama. O kahit matulog ka, kahit ikaw ay mawala, nandun si Lord. Kung ako'y makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, tiyak ikaw ay naroon, upang ako'y pangunahan, matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Amen. Napakaganda ng verse, Kahit nasa ang lupalop tayo ng mundo, kahit tayo natutulog, ano mang gawin natin, nandun si Lord para i-guide tayo at para tayo ay tulungan. All we need to do is to call on Him. Amen? And to believe in Him. Okay, God is wise. He is full of perfect, unchanging wisdom. Amen. Totoo naman, kaya nga 'di ba, Lord, give me your wisdom. Ganun tayo mag-pray because God is wise. Minsan nananalangin tayo ng Solomonic wisdom dahil yun ang hiningi ni Solomon sa Panginoon. Amen. So, anong sabi sa mga taga-Roma chapter 11 verse 33? Lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Dahil hindi naman talaga natin mahuhulaan kung ano ang plano ng Panginoon. Ganun siya ka-wise. Sino ang makakapagpaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawa ng kanyang mga pamamaraan? Gaya ng nasusulat. So wala. Ganyan ka-wise ang Panginoon. Walang nakakaalam kung bakit ganun yung plano niya, bakit ganun yung ginawa niya. Because yung kanyang pag-iisip ay hindi kayang tuntunin ng tao. Amen. So God is faithful, of course. He is infinitely, unchangingly true. Ang Panginoon ay matapat. Hindi tayo magkakaroon ng faith kung hindi dahil sa faith na nagmumula sa Panginoon. At yan ang ating second topic today. Kaya't pakatandaan ninyo si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos. At siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Kaya nga faithful ang Panginoon.
Siya is unchangingly true, hindi sumisira sa pangako ang Panginoon. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Pinadadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ikasanlibong saling lahi. So, ito'y pinadama niya na noon hanggang ngayon at hanggang sa kasalukuyan. Ganyan ka-faithful ang ating Panginoon. His words will never change. Kaya kung ang tao man nagbabago, kung ang tao man sumisira sa pangako, iba ang Panginoon. Amen. Kaya nga siya Panginoon, kaya siya God. Number 8, God is good. Of course, lagi natin yan dinedeclare. God is good all the time. All the time, God is good. He is infinitely, unchangingly kind and full of goodwill. Maraming full of goodwill ang Panginoon. Sabi sa mga awit chapter 34 verse 8, tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Ang sabi dito, ang kabutihan ng Panginoon, hindi lang natin naririnig, hindi lang natin nababasa, hindi lang natin tinuturo. Kundi ano sabi nito? Lasapin ang kabutihan. Ibig sabihin na i-experience din natin ang kabutihan ng Panginoon. Amen. So ano pa? God is just. Ang ating Panginoon ay ay nagbibigay ng justice. He is infinitely, unchangeably right and perfect in all He does. So, perfect ang ating Panginoon. Walang magsasabi, ang unfair naman ni Lord, bakit siya bine-bless ako hindi? Lagi niyong tatandaan, fair ang Lord. Minsan, kaya hindi mo nare-receive yung blessing na yon kasi pinapahangunahan mo si Lord Gusto niyang ibuhos sa iyo yung pagpapala pero hindi mo ma-receive. Bakit? Kasi naka-close ka. Kasi minsan ikaw pa yung nagbablock dun sa blessings na yon kasi lagi mo siyang pinapangunahan. Hindi ka marunong mag-intay. Okay, always trust God's plan. Okay, ano sabi sa mga Deuteronomy chapter 32 verse 4? Si Yahweh ang inyong batong tanggulan. Diba? Batong tanggulan natin ng Panginoon. Mga gawa niya ay walang kapintasan. So, God is not unfair. Mga pasya niya ay pawang makatarungan. Diba? Siya Diyos na tapat at makatuwiran. So, God give justice to everyone. So, kung kayo man ay sinaktan ng iba, huwag na kayong gaganti. Hindi gaganti ako Hayaan nyo na ang Panginoon na magbigay ng justice. Because God gives justice to everyone. Hayaan nyo na ang Panginoon ang magtanggol sa inyo. Kaya nga sabi, batong tanggulan. So, let's just give peace to everyone. So, ano pa? God is merciful. Ang mercy is different from gracious. Ang mercy po ay awa, ang grace ay habag. So God is merciful. He is infinitely, unchangeably compassionate and kind. Eto, nakakatawa tong mercy ito na nabasa ko itong verse na ito. Sabi sa mga taga-Roma chapter 9 verse 15 to 16, sapagkat ang sabi niya kay Moises, mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. So meaning, ang awa pala ay hindi yan basta-basta ibinibigay ng Panginoon. Kasi sinabi dito, mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. Maliwanag kung gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pag-iisip ng tao. So, hindi pala ibig sabihin na porket gusto nating kaawaan tayo ng Panginoon, is ibibigay niya agad yun. Yun ay nakadepende. Why? Nakadepende yun dahil tayo minimold ng Panginoon. Hindi sa lahat ng pagkakataon is ibabagsak niya yung mercy sa atin. Bakit? Kasi kung bagsak yan ng bagsak is tinotolerate tayo na hindi matuto at hindi makatayo sa sarili natin mga paa. Yes, we need to always umasa sa Panginoon. Pero lagi nga natin sinasabi, ang first step ay nasa atin and the remaining step will be from God. Kaya nga, 'di ba, sa salvation, kung hindi ka maniniwala at kung wala kang pananampalataya, hindi mo marireceive 'yon. Hindi mo marireceive ang awa ng Panginoon din. Kasi
will start from us. Ano? So, pangalawa, God is gracious. God is infinitely inclined to spare the guilty. Okay, ang Panginoon ay mahabagin. So, paano niya pinakita yung habag niya? Again, John 3:16, nung ibinigay niya si Jesus Christ na kanyang anak, na kung sino ang maniwala at manampalataya kay Jesus bilang ating tagapagligtas, ay siya ang maliligtas. Amen. Doon niya ipinakita yung kanyang habag. Pero syempre, marami pa siyang habag na ipinapakita sa atin. Yun nga lang, yung greatest grace. Sabi nga sa mga awit 45 verse 8, Yahweh mapagmahal at puno ng habag, hindi madaling magalit. Ang pag-ibig ay wagas, 'di ba? Si Yahweh ay mahabag, hindi siya madaling magalit sa atin. Ano, kaya nga God gives many chances to us. God is loving, of course, we know God is loving. God is infinitely and unchangingly love us. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. So, kailangan natin mag-ibigan because this is the greatest command of God. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. So, meaning, kung ikaw ay maibig, you are considered to be the Son of God. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So again, hindi lang ang mga kamahal-mahal ang minamahal ha. Kahit hindi ka mahal-mahal, dapat minamahal. Because this love is for everyone. Amen. So yan, after 15 minutes, tayo ay mabubuwag. Magsasenda lang ulit ako ng bagong link. So ano pa? God is holy. He is infinitely, unchangingly perfect. Of course, kaya nga tayo may tinatawag na Holy Spirit eh. Ang Panginoon ay banal. Kaya tayo ay napapabanal dahil sa Holy Spirit ng Panginoon. Because we are built in the image of God. God is glorious. He is infinitely beautiful and great. Siyempre, talagang beautiful ang Panginoon and great. Kaya nga sabi, sa second coming, ang si Jesus Christ daw ay nakasakay sa cloud of fire. At makikita yun ng lahat. That is how beautiful and glorious God is. Napakasarap i-imagine noong second coming na yon. Kaya naman tayo bilang kanyang mga disipulo dahil malapit na yung kanyang pagdating, kailangan nating mag-double time sa pagsusoul win and disciple. Amen. So, conclusion na tayo. God's love has the power to redeem and restore even the most broken and wayward soul. Of course, dahil sa nature of God, kahit sino pwedeng ma-restore. Kahit gaano ka pa ka-broken, kahit ang pinakaaba, kayang i-restore yan ng pag-ibig ng Panginoon at yan ay magmumula sa iyo, kapatid. God's love knows no bound of time. Walang pinipiling oras, araw at panahon ng pag-ibig ng Diyos dahil ito ay everywhere, 'di ba? Because God is everywhere, existing from eternity past to eternity future. In conclusion, God's enduring love is a testament to His unchanging nature and boundless affection for His creation. So, ibig sabihin yung love ng Panginoon ay affection niya sa lahat ng kanyang ginawa. It is a love that empowers us, sustains us, and transforms us. Of course, God's love transforms us. Dahil kung hindi natin mahal ang Panginoon at kung hindi natin na-receive yung pagmamahal ng Panginoon, ay bakit pa tayo nagme-mentoring? Diba? Bakit pa tayo nagsasama-sama sa church? Amen. So, yun lang naman yung about love. So, mabilis lang tong faith. So, bakit kailangan nating matutunan ang faith? To know the origin of faith and how it works. So, kailangan alam din natin ano yung meaning ng faith at yung pinagmulan ng faith. Kasi, merong iba na, alam yung salitang pananampalataya, pero hindi alam yung talagang kahulugan ng pananampalataya. So, ano yung meaning ng pananampalataya or faith? It is a complete trust and confidence in someone or something. So, sabi complete trust. At sabi dito, confident ka sa trust na yon. That is faith. Ibig sabihin, kung confident ka sa trust na yon, wala yung doubt. Hindi ka nagda-doubt sa faith na meron ka. Hindi yung, ay, teka, parang kinakabahan ka pa. Hindi ganun. Kaya nga, complete trust and confidence. 'Di ba? With confidence. So, it means,
which believers come to God and put their trust in Him for salvation. God provides believers with the faith needed to believe in Him. So sabi nga dito, for it is by grace you have been saved, through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So ito pala yung meaning ng faith. Ano? Ang faith pala ay gift from God. Yun pala yung origin ng faith. Ito ay nagmula sa Panginoon noong na-receive natin yung salvation. So sabi nga dito, kailangan maniwala ka bago ka makareceive ng salvation. Ano, kapag naniwala ka na kayang iligtas ng Panginoon, at that moment, you will receive the faith, the gift of faith from God. Again, sabi, ito daw ay gift, hindi ito work ng tao. Kaya ka nagkaroon ng pananampalataya ay dahil sa sarili mo? No, that's not true. This is what said in Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Sabi, not by works, but it is a gift from God. Bakit? Kasi kung by works yan, pwede mo kasi yung ipagmayabang. Sabi ng Panginoon, para hindi mo siya ipagmayabang. Ano? Na, kaya kasi gumaling yung kapatid ko kasi pinag-pray ko yan eh. Dahil kasi sa pananampalataya ko, kaya yan gumaling eh. So, ayaw ng Panginoon na dumating tayo sa point na ganun. So, always remember that faith is a gift from God. Yan ay napatunayan sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9. Amen. Faith is the first gift we receive, of course, as a Christian. This is the first gift we receive. And faith is the gift that brings the other gifts of spirit into our lives. Siyempre, after ng faith, sunod-sunod na yung mga gift na yan, salvation, lahat ng mga Holy Spirit, yung ating growth, yan, gift na yan sa atin ng Panginoon. When a person is born again, God gives him gift as a new member of the family of God. Diba? Kaya nga, pag tayo na born again, tayo nagkakaroon ng gift as a family bilang kabilang sa pamilya ng Panginoon. So, ano ang meaning ng faith pa sa Bible? Sabi sa mga Hebreo chapter 11:1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So, ang pinaka-illustration niyan is hangin. Ang hangin, hindi natin nakikita, pero naniniwala tayong may hangin kasi nararamdaman natin. So, that is also an illustration of faith. Ano, kahit hindi pa nangyayari, pinanghahawakan natin yung Word of God. Pinanghahawakan natin yung mga plano ng Panginoon at naniniwala tayo doon. So, that is faith. Ano pa? Sabi sa mga taga-Roma chapter 10 verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Of course, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Pakikinig kanino? So, before noon, nung simula pa, kanino nakinig ang Israel? Of course, sa Diyos. Ano? Kaya ang ating pananampalataya ay galing pa rin sa Panginoon. At ang bunga ng pakikinig ay pangangaral. Kaya nga tayong mga Kristiyano, dapat nangangaral tayo, nagsishare tayo ng gospel. Ano? So, how do you build your faith? Ito na. Mabilis lang to. Paano daw natin i-build yung faith natin kay God? So, mga kapatid, kung meron kayong mga kakilala na nanghihina sa pananampalataya, pwede nyo tong i-share sa kanila. Ano? Para ma-rebuild ulit nila yung faith nila. Lalo na yung mga backslider. Kasi yung mga backslider, sila yung higit sa lahat na nakakaranas ng matinding paghihirap ngayon. Ano? So, let's share this. At hindi lang i-share, kundi i-apply din natin ito to build your faith stronger. So, ano yung step 1 to build your faith? Listen to the word of God. Of course, kung walang word, paano ka magkakaroon ng pananampalataya? The very first step you should take in strengthening your faith is to listen to the word of God. The reason people don't have faith in God is because they don't know who God is in the first place. Kaya nga, di ba, meron tayong session, knowing God. Ipinakilala natin sa ang Panginoon. Kaya daw kasi walang faith ang iba kasi hindi nila kilala si Jesus. And
Second, bakit hindi nila kilala si Lord? Because they don't read His words where He reveals Himself. So, through Bible reading, doon inire-reveal ng Panginoon kung sino siya. Kaya everyday ko kayo lagi ini-inform, please make your devotion. Kasi dyan yung mas nakikilala ang Panginoon. Hindi sapat na na meron tayong session na ganito para makilala niyo siya, kundi araw-araw dapat nadadagdagan yung pagkakakilala niyo sa Panginoon. Through Bible reading. Sabi nga sa mga taga-Roma chapter 10 verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So, ano yung numbers 2? Hindi lang basta listen or read the Bible, study the Word of God. Kaya nga, di ba, sa devotion natin, meron dyan na ano yung naintindihan mo at paano mo siya apply. You need to study the Word of God kasi hindi naman agad-agad binasa mo, maiintindihan mo. Kailangan mo pagbulay-bulayin. Now, God expects us to continually grow in faith. Listening to the Word of God is crucial, but it is not enough. We need to take the next step, which involves a greater effort on our part. That is studying the Word of God. Sabi sa mga 2 Timoteo chapter 3 verse 16 to 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. 'Di ba? Pagtuturo daw ng katotohanan, pagsuway sa kamalian. So, through the studying, malalaman mo yung katotohanan, malalaman mo kung ano yung mga mali mo, at itinutuwid ka nito. Sabi, sa pagtutuwid sa likong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Para daw tayo mai-correct ng Panginoon at para tayo maging matuwid sa paningin ng Panginoon, hindi sa paningin ng mundo. Okay? Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Para tayo daw ay maging kalugod-lugod sa harap ng Panginoon. Amen. Number 3, memorize the scripture. Okay, lahat kayo, open mic. Ha? Okay, simulan natin kay Kabalag. Anong life verse mo? Jonalyn. Sabi, memorize the scripture daw. So, I expect dapat lahat may life verse. Balikan natin si Jonalyn. Si Eds, anong life verse mo? Open mic, ay mga tinulugan na ata ako. Abby, anong life verse? Ano? Yun, wait lang. Isaiah yun eh. Sabi dito, 41:10? memorize the scripture. 41:10. Ha? Isaiah 41:10. Ay, ano yon, memorize kaya. Ay, About fear yun. Do not fear, for I am with you. ay binasa lang eh. Pares kayo ni Junie. Okay. Yun lang yun. Dapat lahat tayo may Bible verse, may life verse. Kasi bakit? Hindi lang naman dapat life verse ang meron tayo. Mas maganda kasi na memorize natin yung mga Bible verse na to. Bakit? To further gain the benefits of listening and studying God's Word, we must memorize them. When we memorize Bible verses, we become more and more familiar with the Word of God. So, mas nagiging familiar ka kasi sa Word of God. At hindi lang yon. Ibig sabihin, kaya mo sa ulo yung Bible verse na yun kasi proven and tested mo na siya. At nasa puso mo na siya. Ganun kapag kasi importante sa'yo yung bagay, tanda mo eh. So, parang ikaw, tanda ko yung pangalan mo kasi importante ka sa akin. So, we need to also remember the Bible verse. We have a better way of recalling Bible verses and allowing them to transform our faith. Kasi ito nga yung nagtatransform sa atin eh. Kaya, mas maganda, hindi ko naman sinabing sa uluhin niyo mula Genesis hanggang Revelation at talaga namang napakarami niya, imposible namang sa uluhin niyo yun. I mean, yung mga importanteng bagay, yung mga mahalagang bagay para at least kung wala man sa inyo yung Bible nyo at merong nangangailangan ng inyong counsel, guidance ng mga kapatid natin, mas mabilis kayong makakapag-share kasi tandaan yung Bible verse.
You can memorize God's promises to increase your faith. O, di ba? Nag-increase pa siya ng faith because we know that God's word is true and faithful. We can put our full confidence in Him. As we memorize Bible verses, we become more aware of what God can do and what He can do for us. Ano? So, sabi nga sa mga awit 119 verse 11, ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan. So, ibig sabihin lahat ng utos ng Panginoon kailangan iniingatan natin from our heart upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. And another thing, bakit napaka-importante to memorize that Bible verse? Kasi ito yung nag-guide sa atin eh. Ito yung kaya nga ginagawa natin ng application yung ating mga devotion. Kasi yun yung nag-guide sa atin kung ano yung dapat na ginagawa natin sa pang-araw-araw nating buhay. Ano? So, ano pa? Humble yourself. Of course, an important element of a strong faith is humility. Totoo. Pagpapakababa. You can never increase your faith when you are proud and boastful. God can help you grow in faith if you are full of yourself. Of course, kung tayo nagmamataas at pinagmamataasan natin ang Diyos, never niya tayong matutulungan. Ano? So, kung maaalala nyo yung istorya ng isang opisyal na humihingi na pagalingin ni Jesus ang kanyang ang katulong. So, basahin natin, Mateo chapter 8, verse 5 to 8. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano. To think, Romano ito, hindi Israelita, at nakiusap, Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Ngunit, sumagot sa kanya ang opisyal. Ayan, nawala na. Where? Hala. Ayan. So, mag-a-admit lang tayo ng meet. Sorry, guys. Mga kapatid. Ayan, nandito na ba lahat? Admit all. Ayan. Okay. So, let's continue. So, meron pa bang nasa labas? Baka meron pa. Wala na. Okay. Okay. So, let's continue na. Mag-share ulit ako ng aking screen. Ayan, si Michelle. Wait lang. Ayan, malapit na naman tayong matapos. Ayan, so nakikita niyo na ba yung aking screen? Wala pa. Ayan, thank you. Ayan, so let's continue na. Okay, so sabi dito, humble yourself. Sabi sa Mateo chapter 8, verse 5 to 8, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, okay, wait lang. Admit tayo. Okay. Okay, admit lang tayo ha.
Ayan. Okay, let's continue ang ating ano. So sabi nga sa Mateo chapter 8 verse 5 to 8, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap, "Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po'y nakarating sa bahay at lubhang nahihirapan." Take note, ang humingi ng tulong sa Panginoon ay isang Romano at hindi isang Israelita. Ha? Sinabi ni Jesus, "Pupuntahan ko siya at pagagalingin." Ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay." So, he is not worthy, sabi nga ng opisyal. "Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong." Nakakatuwa, no? Ganun kataas yung faith ng opisyal nito. To think na siya'y opisyal at humihingi ng tulong kay Jesus at siya'y taga-ibang lugar pa. So, anong sabi ng Panginoon sa verse 10? Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Tandaan ninyo, hindi pa ako nakakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel." Amen. Hindi pa niya nga sa Israel nakita yung may ganung pananampalataya. Amen. So, anong ibig kong sabihin dito? We need to humble ourselves with God. Kailangan tayong magpakababa. Kaya nga minsan pag tayo nananalangin, "Lord, kami basahan lamang na lumalapit sa iyo." It's one thing to build your faith with God, to humble yourself. Amen. Like what did the official do? Okay? Anong number 5? Pray. Tayo daw ay manalangin. Siyempre, kailangan natin ng communication with God through prayer to increase our faith. Prayer plays a huge role in increasing our faith. In prayer, we ask for God's help in increasing our faith. We must never commit the mistake of thinking that we can do it on our own. We can DIY our way to stronger faith. Again, hindi pwedeng ikaw i-DIY mo yung faith mo. Hindi ka mananalangin kasi kaya ko lahat ng bagay. Kaya nga sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. So magagawa mo lahat ng bagay kung hindi dahil sa Panginoon. Amen. So sabi nga dito sa Marcos chapter 9 verse 23 to 24, kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sinumang may pananampalataya. Mangyayari lahat kung tayo nanampalataya. Agad namang sumagot ang ama ng mga bata, "Naniniwala po ako. Tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya." So it's biblical. We need to pray na dagdagan pa ni Lord yung ating pananampalataya. Because God knows us. God knows na sometimes nanghihina tayo. God knows na sometimes without Him. Kaya nga kung dumadating tayo sa mga doubt, mag-pray tayo, "Lord, dagdagan mo pa yung pananampalataya ko." Kasi yan din yung ginagawa ng mga tao noon. Nananalangin sila na dagdagan ang kanilang pananampalataya. Amen? So number 6, believe and trust God. Of course, this is the mere meaning of faith. Trusting and believing. So you need to have both. Faith starts out as a belief and trust in God. The more you believe and trust God, the more your faith will increase. Of course, the more na naniniwala tayo, nananampalataya, mag-i-increase yung ating faith sa Kanya. Now, it is easier said than done. Of course, mas mabilis lang siyang sabihin kaysa gawin. There are times when trusting God is easily, especially when things are going according to your way. So sabi dito, mas mabilis magtiwala sa Panginoon kung yung mga bagay daw na nangyayari sa atin is according sa mga plano natin. Kumbaga parang falls into right places. Wait lang. Sorry. Okay. So, mas kasi may ganitong Kristiyano eh. Nananampalataya lang siya pag natutupad yung mga kahilingan niya. Pero pag hindi na natutupad, nagda-doubt na siya. So, faith is not like that, 'di ba? When times are rough, that's when our faith starts to waver and trusting God can be more difficult. So, kung mas lalo nagiging rough ang daan, dapat mas lalo tayong nananampalataya sa Kanya. Kasi doon tayo walang kayang gawin. Amen? No.
So, ang pagtatrust kay God ay hindi lang all in good times or dahil favorable lahat sa iyo ng pangyayari, kundi even in bad times, mas kailangan na maniwala at magtiwala ka sa Kanya because that can help also to build your testimony. Amen? So, ano sabi sa mga Hebreo chapter 11 verse 6? Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So, kung naniniwala kang may Diyos, dapat naniniwala ka sa Kanya. Amen. Ganun lang yon. At lahat ng niniwala sa Kanya ay ginagantimpalaan niya beyond your expectation. Amen. So, number 7, lapit na tayo matapos. Obey in faith. Do you know what is difference between a living faith and a dead faith? So, yan yung sinasabi ng Santiago chapter 2 verse 26. So, meron pala tayong living faith at dead faith. Ang dead faith kasi is faith without action. Sabi nga dito, patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Yun yung dead faith. Kapag hindi mo sinasamahan ng gawa ang iyong pananampalataya. So anong example niyan? Baka sabihin nyo, lagi ko itong ina-example. Ito kasi yung pinakamadaling example eh. Pagbibigay ng tithes, di ba ang promise ng tithes ibubuhos lahat ng pagpapala sa atin. Gusto mong pagpalain, gusto mong ibuhos, pero hindi mo naman binibigay yung iyong ikapu, yung iyong tithes. Paano ka pagpapalain? So that is one example ng faith without action. So, yun yung example, no? Pinakamadaling example. So, this tells us that we must not stop just believing, but we must also put into practice our faith. Again, pag sinabing practice, hindi isang beses lang ginagawa. Lagi. Kasi nga, practice eh. Our faith should not simply stay in our heads, but it must be evident in the way we live our lives. So kung totoo tayong nananampalataya, yung pananampalatayang yun ay makikita sa pang-araw-araw nating ginagawa. Amen. So ano pa? Fellowship with believers, of course. Yung pakikipag-fellowship natin sa mga believers, isa yan sa nakakatulong para ma-build yung faith natin. Actually, minsan nga dyan nag-i-start yung iba eh. There's a reason why Yahweh, or Jesus started His church, which is the congregation or assembly of believers. Kaya di ba nga, nagtuturo ang Panginoon nun, sama-sama ang mga tao. He didn't build the church simply to serve as a social club. Of course, hindi yan social club para lang mag-socialize kayo. It has a lot of function, and one of them is to help the believers to build each other's faith. Siyempre, kaya nga tayo nagkakaroon ng mga Sunday services, mga panalangin, mga activities like mentoring is to build each other's faith para magkaroon ng foundation yung ating pananampalataya. So I just want to inform everyone na kaya tayo meron gantong mentoring is to build your foundation. With God. So lahat ng tinuturo dito puro basic lang. But at least meron kayong starting point. So sabi nga sa mga Hebreo chapter 10 verse 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Huwag daw kaliligtaan. Gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Kasi nga, ganito yan eh. Ang mga uling, pag yan pinaapoy mo na magkakasama, mas malaki ang apoy. Ihiwalay mo yung isang uling, baga na lang siya, wala nang apoy. So ganyan yon. Pag hindi naman ibig sabihin na mag-isa ka lang, is wala ka ng faith. Kaya nga meron tayong nagde-devotion tayo for ourselves na para i-grow natin yung faith. Pero kung magkakasama kasi kayo, mas iba yung apoy. Mas malaki yung apoy na nagagawa noon sa iyong faith. Amen? So, ganun yon. Number 9, ito, napaka-importante din ito, pero mas importante yung number 10. So, number 9, overcome and endure. Of course, yung faith, kailangan yan ay napuput into test.
once you have faith in God, don't expect that it will not be tested. So, huwag kang mag-expect na hindi yan itetest ng Lord. So, para yung teacher, para malaman niya kung may natutunan yung mga estudyante niya, ay kailangan mag-exam. Kaya nga may exam din kayo sa second Sunday of the month. Para malaman kung may natututunan kayo dito sa mentoring. So, in fact, you should expect that it will be tested, ang ating faith. It's not a matter of if, but a matter of when. Hindi kung paano, kundi kung kailan ibibigay ng Panginoon ang testing sa'yo. The testing of your faith will come. Always remember, lagi yang ititest. Bakit? Ano sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 7? Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto. So sabi nga dito, para malaman na totoong ginto, yung gintong yun ay pinapadaan sa mainit na apoy. Yun pa kayang ating pananampalataya na mas mahalaga sa ginto? Ang hindi padaanin? So talagang ipuput on test yan. Kaya sabi, ang sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. So kaya tayo sinusubok, para malaman kung talagang tapat tayo sa Panginoon. Sa gayon kayo papupurihin, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesus Kristo. Amen. So you need to overcome and endure it. So, yun lang. Kailangan talaga is tayo ay endure lang natin lahat ng pagsubok because this is to grow our faith with God at para malaman kung talagang tayo nananampalataya. At pinaka-importante sa lahat, the last, continue in faith. Hindi lahat nagko-continue sa faith. At yun yung nakakalungkot. Bilang isang Kristiyano, pag nasimulan mo na, there's no turning back. The only way is to go forward. Lagi niyong tatandaan yan. No turning back. Kaya nga, di ba, Christ is enough for me, no turning back, no turning back. Sabi sa kanta, the only way is to go forward. Together with God, of course, not only with yourself, but with God. Sabi dito, developing our faith isn't a one-time event. Of course, hindi lang yan one-time event. It's actually a lifelong process. Napaka-long process niyan. Lalo na kung bata ka pa lang, is Kristiyano ka na. You can never come to a point where you can say, I already have a strong faith, I can stop now. No, that's not how it works. So, hindi ganun yun mag-work. Na pwede na akong tumigil ngayon kasi may faith na ako. No, you need to continue your faith. Bakit? Anong sabi sa mga Mateo chapter 24 verse 13? Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. So, kung sino lang, yung mananatiling tapat, siya lang po yung maliligtas. So, yun lang naman yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Na how to build our faith. Kaya naman kung kayo kapatid ay nanghihina or nagda-doubt, go back with this lesson. Go back to this lesson to rebuild your faith. Paano nga ang step 1? Anong gagawin ko para bumalik yung faith ko? Okay, listen to the word. Study the word. Memorize the scripture. Hanggang sa i-continue mo na ulit ang faith mo. So, ganyan. Ngayon, alam na natin yung origin ng faith, alam na natin kung paano siya i-build. So, we can help those who are in need. Lalo na yung mga backslider. So, yun lang naman yung gusto kong i-share. Kung meron pa kayong i-share, you are free. The platform is yours. Okay? Ayan, wait lang. I-screenshot ko to. Screen snip tayo. Open naman kayo ng cam. Oo nga, open cam naman kayo. Open cam at ito i-report din natin sa pastor. Okay. Oo nga pala. Ay, wait lang. Isa pa. Isa pa. Wag muna kayong magko-close cam, ha? Okay. Screen snip. Wait lang. 1, 2, 3. Ayan. Okay, thank you everyone. Oo nga pala, Joyce. Kayo na lang ni Desa ang walang title.
Malapit na magturo ang pastor ng homiletics, ha? Magbasa na kayo ng title ng inyong sermon. Although may 1 month pa kayo para mag-prepare, marami tayong gagawin. Kayo ay magiging fully booked. Charot. Hindi naman totally fully booked. No? Mag-aral. Again, sa Sunday, after ng service, magtuturo ang tatay. Yun ang magiging session 6 nyo, face-to-face sa ating pastor. So meaning, next week, wala na tayong session kasi magiging Sunday na yon, face-to-face sa pastor. Pangalawa, magkakaroon kayo ng flyers. Mamimigay kayo ng flyers sa Lima. Ire-reschedule ko yon. Pangatlo, magkakaroon kayo ng exam requested by pastor, ha? Magkakaroon kayo ng exam sa July 14. Okay, after ng second service. At pang-apat, last week of July, magtuturo na ang tatay ng homiletics. Be ready kayo ha. At saka sabi pala ng tatay, wala daw dapat a-absent sa Sunday. Ha? Magtuturo ang tatay. Yun ang session 6 natin. At saka Kuya Eds, pasuyo na din ako ng pagbi-video ng pagtuturo ng tatay. Kasi 'di ba lahat ng ating session may video para dun sa mga, para na rin sa future, no? Sa future needs. So, yun lang naman. Ano yun, Kuya Eds? Yon. So, ire-resced ko ang flyers giving natin. Ang tatay din ang nagbigay ng tema ng flyers. Panahon na. At yun din daw ang magiging tema nyo pag nag-organize kayo ng event. Kaya yung ating president, okay, ire-repeat ko ha. Ang ating president ay si Hernando, ang vice president ay si Joel, ang secretary si Joyce. Ha, Joyce, secretary. At ang treasurer ay si Desa. Ha. So pag-organize nyo ng event before kayo mag-homiletics, doon i-encourage nyo yung mga i-invite nyo, kasi pag namigay kayo ng flyers, diyan kayo maghahanap ng mga Timothy nyo. So, gagawin natin tong intentional pag soul win, no? Kaya sa pagmimigay ng flyers, mag-ay na kayo ng mga i-invite nyo para sa i-organize nyong event. At ang tema ay panahon na. Yan ay galing sa tatay. So, yun lang naman. So, Toray, any additional reminders? Ayan. Yes po. Opo. Pakinig. Yes po. Bale, ang hinihingi ko pa lang sa kanila ay title para title, syempre dapat may isang Bible verse na kayong kaakibat ng title na yon kasi yun ang inyong iikutan ng inyong sermon. Kaya ko sila hinihingian na ngayon para kapag nagturo ang tatay, kasi ituturo pa lang siya sa end of July kung paano magawa ng sermon. Para habang tinuturo, nabibuild nyo na yung outline sa isip nyo or naisusulat nyo na. Pero ang inyong sermon na face-to-face din yung pagtuturo, sa church din yon. Pero ang inyong sermon, magaganap yan sa August, last week ng August. Nandun na yung may juries. May in-invite ang tatay na 2 pastor from other church, pero hindi pa sinasabi kung sino. Hindi ko rin kilala. So, yon kaya July siya ituturo para may 1 month preparation kayo. May sinasabi, excited nga ako. Excited din ang tatay. Oo, walang a-absent talaga ng July dahil mahirap yung 'pag absent kayo, mangangapa kayo kung paano kayo gagawa ng homiletics niyo, ano, ng sermon. Excited na ang tatay, excited din ako. Yun ha, reminders. Maram
Yes. Amen. 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 Totoo yun. Amen.